continuation ng vlog kahapon. So, bago pa man din ako matulog, meron pala ako mga kailangang asikasuhin dito. So, meron kami ditong extra na kutsyon. Maliit lang talaga siya. And noon, kapag merong bumibisita dito at makiki-overnight, eto nga yung nilalatag kong kutsyon. Tapos, kapag may staycation din, binibit-bit ko rin ito para extra bed na rin. Kaya lang, manipis lang talaga siya. Pero pwedeng-pwede na. So, anyway, lilinisan ko na muna siya. Kasi merong mancha dito na hindi ko pa natatanggal. Ang bala ko kasi talaga dati, kapag nagkaroon ako ng malaking foldable na lamesa na nababasa, dun ko nga siya kukuskusin. Gaya ng ginagawa kong pagkukuskus ng mga kutsyon naming binabaha noon. So, eto nga yung mancha na sinasabi ko. So, ang gagamitin ko na lang dito, itong Perry Smith na spot cleaner. So, itong spot cleaner, pwedeng-pwede siya sa mga kailangang linisan na may fabric material, hindi lang sa kutsyon. Pwede sa sofa, carpet, pwede nga rin daw ito sa helmet, pero hindi ko pa nasusubukan. At saka sa loob ng sasakyan, yung mga upuan doon, tsaka yung inaapakan, pwedeng-pwede rin itong magamit. And then, maghahalo lang din ako ng laundry detergent dito. And this time, itong Harmony na color pink naman ang gagamitin ko. And meron pala ako nabasang nag-comment, ganito daw yung binili niya, pero amoy tubig lang daw. Pag ganyan, I suggest, idiretso nyong kontakin yung seller. Kasi itong mga product na to from Harmony, natanggap ko directly sa kanila. Legit seller sila. And talagang ang bango-bango talaga. Itong matagal naman siya dito sa kutsyon, saglit na kuskus nga lang, ayan na, alis na nga yung mancha. So, yung mga ganito na maliliit na version ng spot cleaner, perfect siya for household lang, pero hindi ko siya ma-recommend for business purposes kasi maliit nga lang yung tank niya. Meron namang iba na malalaki yung tank, pero kung pambahay lang naman, pwedeng-pwede na yan. At saka sa may mga pet na naiihian yung carpet, foot rug, mga ganyan, tapos hindi agad malalabhan sa washing machine or makukuskus, pwede kayong gumamit ng ganyang klaseng spot cleaner. So ngayon ay pinaghuhugasan ko na nga lang yung mga tank, dirty water tank, clean water tank noong ating spot cleaner. And as you can see, talagang natanggal agad yung mancha dito sa kutsyon. Medyo basa-basa lang siya, so pwede siyang painitan sa labas, sa araw, sikat ng araw, pahanginan. And if ever nagagamitin nyo yung spot cleaner para linisan yung sofa at hindi nyo mailabas yung sofa, tapatan nyo ng electric fan o kaya i-blower nyo, gano'n. Eto, at maglilinis na nga rin muna ako dito sa aming mumunting apartment bago ako tuluyang makatulog. So yung mag-aama ko, tulog na niyan. And dahil nga napakaliit nga nitong apartment namin, ang gusto ko talaga, wala akong makikitang kahit anong unopened na mga parcel dito sa loob ng bahay namin. Doon na lang sila lahat sa labas ng pinto para at least ma-relax naman yung utak namin lahat dito. So, ang gagawin ko na lang is once na meron ako mga bagong products na matatanggap, once na makapag-film na nga ako sa loob, ilalabas ko na lang sila kung hindi naman para sa loob ng bahay. Para at least hindi na makasikip dito sa loob at the same time, para mas relaxing. Kasi 'di ba kapag nakikita mo talaga yung trabaho mo kahit nasa loob ka ng bahay, parang hindi talaga marerelax yung utak mo. Kaya rin siguro yung iba may mga privilege na magkaroon ng separate room para maging studio, maging working area. Talagang maganda rin yung ganong idea. Alam mo, kailangan ko na talaga maglinis sa may harap ng pinto. As in, matindihang paglilinis, pag-organize ang kailangan kong gawin doon. Dahil, grabe, halos hindi ka na nga makalakad doon sa dami ng gamit at ang gulo-gulo talaga. Meron nagtanong ng link nitong shorts ko. Wala po ako may bibigay na link kasi I think live selling siya ng mga, hindi siya brand new na na shorts So nakita ko lang na may color white tapos may kasya naman sa pang 32, 33 na waistline. Nagmay na ako. Pinagpawisan na nga ako sa pinaggagawa ko. Nagpalit lang muna ako ng shirt dito. And ito yung current na paborito ko talagang tumbler kapag nasa loob ng bahay. Kasi ang laki ng capacity niya. At saka tumatagal talaga yung lamig sa loob niya. So anyway, feeling ko pumayat na ako. So nag-check nga ako ng timbang. Kasi nung nakaraan, nasa around 75 ako. Ala, parang wala namang nagbago. So anyway, adjust ko lang muna dito just to make sure na nakatapat sa zero nga itong ating kuan ba. So, ayan na nga at makikita natin, pumayat na tayo ng 1 kilo. 74 na lang ang mamshi. Alam mo, one time, bigla akong nakita yung mga old pictures ko na bago ako manganak bago ako mabuntis kay Pinky Nut, yung payat, ang payat ng katawan ko dati. Na feel ko pa yung mga pinagsusuot ko. Nakakamiss din pala minsan. Ang hirap lang talagang ibalik, lalo na kapag wala kang disiplina sa pagkain, sa mga work
out, ganyan. Never din yata ako talagang nag-diet ever since. Kasi kahit anong kain ko noon, hindi talaga ako tumataba. Madaling araw na pala niyan, gising na si Pinky. Kinain niya na yung tinake out namin kagabi na chicken galing doon sa Japanese restaurant. Ang pinagkakain lang, mostly yung balat. So yung mga natira dito, ayan, inubos ko na lang. Nakatulog naman din ako ng mga ilang oras. Then pagising ko, yung mag-aama ko, wala na sa bahay. Nandun na sila sa kabila dahil birthday ng pinsan nila. Alam mo, hindi ako aware. Meron pala kami nabiling pakwan nung namalengke kami. Tapos ito nga medyo dilaw na nga yun doon sa may outer layer niya. So iniisip ko, baka hindi na ito masarap kainin. So hihiwain ko na nga siya. Ilalagay ko muna dito sa Tupperware para magawa ko siya either shake o kaya pwede ko siyang gawing fresh juice na lang. Yung ganito kaliit na pakwan na slice, I think nasa around 80 pesos na yan. Grabe, minsan ang mahal din talaga ng prutas na tipong kahit gusto mong mag-hoard ng prutas para yun na lang yung kakainin mo talaga everyday for snacks, ganyan. Medyo mabigat din siya sa bulsa. Ano? So anyway, dahil hindi ko pa nga trip magawa ng juice, lalagay ko na muna siya dito sa ref para kahit papano at least malamig na siya in case na dumating si Kowa at gusto niyang pumapak niyan. Madali na lang dahil naka-slice naman. Iniluto kanina pa si Pinggoy na kanin pero piniinit ko lang muna siya para naman mas masarap yung kain ko nito. Bago umalis si Pinggoy, syempre nagluto muna siya and adobong manok nga ito. Naglaban na rin siya kasi ang bala ko talaga pagkagising ko nga after kumain, magpapalit na ako ng bedsheet, magtutupi ako ng mga damit, maglilinis na ako sa labas. As in, gusto ko magpaka-productive today. So nag-message si Papa kasi sabi ko sa kanya, pa, dumating na nga pala yung bago mong dish cabinet dito. So sabi niya, sige Neng, pupunta ako dyan mamaya, maliligo lang ako. Habang kumakain nga ako, naalala ko, hala, meron pala kaming Coke sa ref. Alam mo, ang tagal na namin hindi nakapag-Coke. And ang sarap din talagang namnamin yung Coke kapag bihirang-bihira ka na lang makainom. Diba? Kain na pa. May adobo dyan, Coke at pakwan. Tara. Sabay tayo. So dahil i-assist ko nga si Papa dito sa bago niyang dish cabinet, gagawin niya rin niya ng video dahil mag-affiliate na nga rin siya, diba? So makakancel na naman yung paglilinis ko sa labas, pero okay lang yan dahil saktong-sakto nandito si Papa, matuturuan ko siya ng mga basic about sa pag-affiliate. And pasensya na nga pala, may mga nagko-comment, meron ding nagpa-private message sa akin, turuan ko daw sila mag-affiliate. Pasensya na po talaga, hindi ako makapag-reply kasi napakahabang proseso niyan. I mean, napakadaming kailangan pag-aralan. And I think ang pinaka-best na teacher sa pag-affiliate is yung experience. So, marami na rin namang tutorial online, paano mag-start. Kasi even ako, hindi ko na maalala yung step-by-step guide dahil so many years na simula nung nag-start ako mag-affiliate sa Orange app, sa Black app. So, ang masasuggest ko talaga, i-maximize nyo yung mga resources na available na rin naman na online. Napakadami ng mga tips kung paano mag-start sa pag-affiliate. Etong si Papa, tinatanong niya kung tumaba na daw siya. Sabi ko, feeling ko naman, at saka meron din kasing isang nag-comment na, ay parang nagkakalaman na si Papa Arnel. So ayan nga, at imo-monitor natin kung meron bang progress sa kanyang timbang. So currently ako, 74, and pagkakita ko nga, nasa around 63, 62 something siya. Anyway, pagkatapos makapagpahinga ito at pinabuksan ko na nga kay Papa yung bago niyang cabinet, and this is from SIV Home Deco. So itong si Papa ko, mahilig talaga siya sa mga kulay itim na gamit sa bahay. Kaya rin pala ako nag-request ng ganitong klaseng cabinet para sa kanya. Ay simula kasi nung nag-vlog ako doon sa apartment nga ni Papa, sa itsura ng lababo, meron ako mga nababasang comment and suggestion na ganitong over the sink cabinet nga daw ang piliin ko para sa kanya. Maganda rin naman talagang idea yon, pero napag-usapan nga talaga namin ni Papa na huwag siya maglalagay dito ng mga basang plato, baso. Patuyuin niya na muna since meron din naman siyang drying rack sa lababo. Then kapag tuyo na, tsaka niya na lang ilagay dyan para at least mas maingatan, maiwasang kalawangin, diba? So habang busy dyan si Papa sa pag-assemble nga ng bago niyang dish cabinet, busy rin ako. Meron kasi ako mga ini-edit na promotional video, pero at the same time, chine-check ko siya kung kailangan niya ba ng tulong ko. Kasi walang manual to nung dumating, and in fairness, carry lang naman daw sa kanya. Maliban din nga pala sa kulay black na ganitong over the sink cabinet, meron din itong color white. Sadyang black lang talaga yung pinili ko dahil alam mo na, hilingan ni Papa yung color black. And kung mapapansin ninyo, itong cabinet sa ibabaw ng TV, even yung cabinet na nasa ilalim ng TV namin, lahat yan ay galing sa SIV Home Deco. Pero yung TV cabinet, binili ko talaga siya kasi kailangan ko
na rin talaga mapalitan yung dati kong TV cabinet noon kasi sirang-sira na nga. At saka hindi ko na ma-maximize yung space sa loob ng cabinet na yun. Anyway, dahil tapos na nga ako sa mga pinag-e-edit kong short videos, eto, at tinulungan ko na nga rin si Papa dito. Pero almost done na rin naman siya. Alam mo, habang nag-a-assemble nga kami ni Papa dito, ang pinag-uusapan namin kung paano niya maiuuwi ito. Kasi nagpunta si Papa dito, nakasingle na motor siya. So, hindi naman pwedeng iangkas niya sa motor dahil nakakatakot. 'Di ba? Takaw disgrasya yung ganun. Kaya rin minsan talaga iniisip ko talaga kung magta-tricycle, mag-i-e-bike kami. And thank you nga pala ha sa mga nag-share ng recommendation ninyo. Yung iba, tricycle daw, yung iba, e-bike. So, may mga pros and cons din naman talaga yon. Kapag nakapag-decide na kami, i-update ko kayo. Pero sa ngayon, wala pa naman. So, isi-set up ko muna itong bagong cabinet ni Papa dito sa may lababo area namin and gagawa muna namin siya ng video. And ang maganda lang din kay Papa kasi talagang desidido siya na matutunan kung paano mag-affiliate and feeling ko naman gustong-gusto niya rin to. And for sure, kapag sinaga niya talaga ito, kahit papaano, meron din naman siyang mapapala dito sa pag-affiliate. Hindi lang para sa kanya, kahit sino pa yan. Kasi marami rin akong nababasang nagme-message na gusto ko na rin mag-start mag-affiliate, mag-create ng content, maging vlogger. And ang masasuggest ko talaga, umpisahan nyo na talaga ngayon. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik. Paalis niya na muna ang hiya sa katawan dahil ang pag-affiliate at pag-vlog ay kailangan wala ka talagang hiya-hiya sa katawan yan. So, eto na po ang pinakabagong over-the-sink cabinet ni Papa. And this is from SIV Home Deco nga pala. So, 2 layers na yung pinili ko. And ayan nga siya, nagbe-video na siya. Alam mo, ang isa sa mga suggestion ko, hindi lang kay Papa, even sa mga friends ko na nakikita ko nagba-vlog, gamit talaga kayo ng tripod. Kasi, lalo na kung wala kayong videographer talaga, para at least makakapag-video kayo ng maaayos na angulo. So, ang ginagawa pala namin ni Papa dito ay dahil ang gusto niyang atake is magsasalita siya habang dinidescribe nga yung product. So ako eto at for the assist nga ako sa kanya sa pagbe-video. Ang yellow basket, huwag niyong kalilimutan. Galing! Okay na? Nakadalawang video ka na. Okay, upload na natin ngayon yan. Sige, okay. sige. So ngayon, buka dito, tuturuan kita. Alam mo, never kong naisip, na-imagine na sa tanda namin ni Papa, sa edad namin ngayon, na ganito pa yung magiging bonding naming mag-ama. Nakakatuwa lang din kasi hindi ko na na-imagine before na magkakaroon pa ako ng ganitong moment sa kanya na matagal kami makakapag-bonding. Kasi ang iniisip ko dati, dahil may pamilya na nga rin ako, tapos dati nga may partner siya, tas ang layo pa ng bahay namin na baka siguro magkikita na lang kami every now and then. Pero hindi yung ganito ka halos everyday kami. Ang sarap din pala sa feeling na malapit lang talaga sa yung family. Or siguro dahil kahit papano, longing pa rin ako sa attention ng magulang ko. And sa ngayon talaga, kung meron man akong nilook forward talaga, kahit papano makumpleto kami na maayos yung samahan naming buong pamilya, nanay ko, tatay ko, kuya ko, kami magkakasama. Kasi bata pa lang talaga ako. Wala naman akong ibang gusto talaga. Gusto ko lang ng kumpleto, masayang pamilya. So kung hindi ko man siya ma-achieve doon sa kinalakihan ko nga, try ko na lang dito sa pamilya na meron kami ngayon ni Pinggoy. So, nag-quick cleanse lang din pala ako dito. Anyway, bago ako nakapag-map dito sa sala at kusina, winalisa na nga pala yan ni Papa. Inabot na nga to ng gabi. Hala, hindi pa ako nakakaligo, nakakaloka. Anyway, antayin niya lang daw naman yung mga bata dahil namimiss niya na nga sila bago siya tuluyang umuwi. So, ayun lang naman yung mga kaganapan for today's video. Thank you sa palaging panonood.